ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:01 na sa kabuntagon. Mayong buntag kan natong tanan. Mayong buntag sa tanang mabot netong Sibya sa ilang mga radyo sa 104.7 FM, sa atong Facebook page live o sa atong mga istasyon across the region. Mayong buntag og welcome ning Biyernes nga edisyon ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Kauban ang atong mga partner stations, atong mga sister stations under the Presidential Communications Office. Iatod na to ang mga nagunang balitag impormasyon na angayang masayran sa tibok Eastern Visayas. Karong nga buntag atong nga makauban ang atong mga sister stations diha sa Radyo Pilipinas sa Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog, ug ang atong partner station ng DYDC-FM diha sa Dakbayan sa Baybay. Kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan na Ruel Bugnos atong kauban across the board sa Master Control atong technician on board sa Romel Palogod. Mag-uban-uban kita mga kaigsunan hangtod na sa alas 9 ang takna sa buntag. Kamusta ba ang inyong Friday morning? Oy, kasagaran sa atong mga opisina ha, especially sa natad sa public service. Way trabaho ro ng uban. Kay lagi naapa uban ang ubang opisina no. Nagpatuman pa nining 4-day compressed work week. While others nagsugod na pod og pagbalik sa kining naanda na no nga 5 ka adlaw nga work week. Ngani pipila ka mga ahensya diri sa atong probinsya ang nagpatuman na niya including no ang particularly ang lungsod sa Bontoc. Nagbalik na sa ilang 5-day work week starting last Monday, May 11 of this year. Karong nga buntag pod o karong nga adlaw Mayo 15 no daghang fiesta patron. Oy, nanabay booking ang atong mga kaigsunan for today. Nanabay mga imbitasyon sa pamandiha nga mga kining imbitasyon either pamahaw, paniudto or panihapon. Sigurado alam magplat no arong mangadto na nimo or maadto nimo ang usa-usa gyud no. Okay, karong nga buntag atong makauban once again no di atong mga sister stations across the region. So atong sugdag pagdawat og mga pasayunang impormasyon sa atong mga kaubanan. Buena mano nato for today. Atong dawaton diha sa syudad sa Borongan. Good morning day po diha sa atong station manager SM Ruth Rivera Abunda and sa kinatibuk ang puwersa sa Radyo Pilipinas Borongan. Atong dawaton kay naka-standby na diha sa Pikas Linya Live. Maupay nga aga at Isok Abiria. Good morning, Eastern Visayas. Ate Sok, good morning.
Okay. Murag wa kabantay si Ate Sok, no? Okay. Ay, nakamute ko no, Ate Sok. Okay, itong testingan once again. Ate Sok, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Okay, Ate Sok, naka-mute daw, naka-mute. Okay, Ate Sok, go ahead. Yes, maadjong buntag. Good morning, Eastern Visayas. How copy na, ka-RP Ruel Bugnos. Okay, Ate Sok, go ahead. Yes, thanks much. Mabaysay, maupay nga buntag, Eastern Visayas ng world. Ilabi na syempre, ito nakatutok yan na. Ito, good morning, Eastern Visayas. Yes, didi ka amon na syudad ng Borongan. As in, yan na pala kaagap. 6 minutos sa nakalabay, alas 8. Nagpapaabat na itkamadaga ang hitpaso ni Mr. Sun. Salitan may mga lakad yu ingat-ingat nga ni nasa ring ipag-asa posible naman masinati nga pinakamapaso nga heat index base taira pagtansya in maabutin 44 degrees Celsius. Ginpananiran kakulop hin isa ka punto. Nga na sugad man dito liwat iton bungtuhan giwan parehas naman 44 degrees Celsius. Kami manggod nga nabalandra hit Pacific Ocean. Apektado kami pagpaso it world. Yes, si kami di destasyon DYS ginmamayuyo kami di dito naman ni Zem Ate Ruth Rivera Abunda. Yes, aday chef Kyud si Kuya Bubo ito naman admin yan na naman di makakatambayayong yan na pigas lawa kanaton mga super taking engineer Mark and Engineer Coach Yufem. Nga na regards, kumusta natin dida mga kauban na DYSL, ka-RP Ruel, nga na sugad man kanda Ate Charmaine Perito Balbez, nga na natin liwat mga ka-RP, dida naman DYOJ, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayo, gagin mamayuyod naman ni SM Jean Nabilon, nga sugad man Ruel, natin mga kasadbo nga akadim, hira Kuya Claudie, Kayunda, nga syempre Ate Mikay. Didi haam, iyay, maribheng kami didi. Damo yan ay mga bisi-bisihan na pagpabaysay, pagpahusay. Kay unina mapaso ka RP Ruel. Unina hiton club in commencement exercises at Eastern Samar State University. So paldo ngayon ng mga beautician. Pag tagapase orden, big check ka RP Ruel. Pero pag taga-tubig, iyay. Pag inut-inut kita, balitaw tipid-tipid dito natin pag konsume tubig, kay masugad na yung nagpapaabat pag hinay-hinay iton water pressure, low pressure ka dyan. Iton water pressure. Ang didiliwat amon na nata diton panlawas para namon mga kabaro nga nag-iida din 35 nga da sa 65 anyos. May da libre nga screening, cervical cancer screening. Nagindudumara yan na hadto naman City Health Office. Dito naman na Arayupan Multi-Purpose Gym Government Complex. Si Kapukam. Gayon na libre mga kabaro. Pag taga-kuryente, eto, waray abiso, yanahin
power interruption, pero hiton Domingo yan na pala kaagap nagpa-anunsyo na namon ka operatiba nga iton Domingo wala 6 sit aga nga dahiton alas 3 sit club aton gin sa serbisyon ng Borongan substation makaka-experience makakasinati brownout sa Batsidngan Borongan City ngadto naman na San Julian northern part mahiripig ini anyaw nga munisipyo Borongan tipakadtuhan norte ngan nga di naman tipakadia sur may Dulong Balangkayan and Llorente Hirluagi itong lupgup hit brownout Sunday po in here alas 6 hit aga nga dito alas 3 hit club yan may hit may PS, di na hit panawagan, hitamon kooperatiba, anamon didi mga kapatid, mga kababayan, always gin papahinamdam nga posible may balik in temprano. Iton serbisyo elektrisidad antes pa man hanigin tasar nga panahon, salit kami didi, always gin papahimatnunan para malikyan iton disgrasya ng tratar permi nga iton linya hit kuryente, may da nangangarahibot nga protons and electrons. Ito, adi amo na ipapatikim adton mga nahikay nga mga balita natin mga risgaduhan nga mga ka-RP di naman na syudad na Borongan natin mga kugihan nga kausa production team. Ito, pagtaga walang gutom. Arteche nakasulod ha top 10 ang DSWD Walang Gutom Awards nakakarawat Hindos milyones de pesos nga grant para Hanwan Barangay One Gulay Program. Natad naman hiton pasi orden kaugap symposium nga nagaauhag ang partisipasyon ng publiko apag mentinarhan kahimyangan na komunidad iginlunsad Hanias PPO dito naman na bungtuhan San Julian. Eto pagtaga bugas naman didihaamon na syudad dan Borongan thanks God kaudos gadanton aton mga risgaduhan nga mga parag-uma supply nga presyed bugas sa syudad han Borongan nagpapabilin nga estable bas ini hiton regular nga gindudumara nga rice price monitoring hitam di City Agriculture Office. Pero lain ni mga ka-RP doon natin i-share nga balita di dahiton ikaduha nga paypay. Good morning Eastern Visayas so di dala kam. Good morning, Visaya. Morning, Eastern Visaya. Yes, once again, salamat kang Ate Sok Aberia. And by the way, congratulations sa class of 2026 kay graduation season na malagi dairo, no? So, congratulations inyong tanan. Moda sa ESU, congratulations, no? Agdiri sa Southern Leyte State University, murag di ta sure kay murag sige pa man sila dere og kalanrakas nga mga ang atong mga estudyante even nga nino sige pang pa-approve silang mga clearances and all so murag on a later date pa ang scheduled nga kining commencement exercises diri across all pila ba na ka campus 6 campuses sa SLSU but nevertheless ang importante nga mang-graduate na. Okay, padayon kita sa pagdawat og mga pasinong information for today. Dito ta ka sa kauban pa usapan nato ka sister station, no? Maayong buntag diha sa Radyo Pilipinas Calbayog. Good morning da ni SMG Navilon. And sa tibok pwersa usab sa Radyo Pilipinas Calbayog. Uy, congratulations di ay, no? Aduna na bag-ong kining presidente po diha ang Northwest Samar State University. So Nanay Puli, no, ang atong mi retire na si Dr. Picayo. Okay, ang uban pang impormasyon atong dawaton ay nana sa Bikas Linya naka-standby na. Maupay nga aga Charmaine Perito Balvez. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Charmaine, good morning.
Yes, good morning Kuya Roel Bugnos. And sa bugos nga persa san RP sugod sa pagpanguna ni SM Dean Dolaras. And good morning luwas sa aton sister station, tikang naman sa Radyo Pilipinas Borongan, pinagikan at Isok Abria ngan sa bugos nga persa sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. And yes Kuya Roel, bago nga president sa Northwest Samar State University si Attorney Lorelai Tangaran, tikang pasiya sa NWSSU San Jorge Campus. So, aram ko si Sir Roel nag-teach sa Tansing Norweso. Yeah, for a short time. For 3 years gyapon. Oo. And malagit dakon ka ng ngita mata greener pasture. Wow, greener pasture. So mao na to. Nakilala pa sa imo na kon little brother. Akon manghod sa criminology. Kulbaan masadtana. Kasi kung sa to sa kawa ka pasar. Di bitaw. Okay, so update ani kami din sa siyudad sang Calbayog. So maadlaw man among panahon didi sunny conditions among kalangitan dinhi sa Calbayog. Among temperatura sa 29 degrees Celsius feels like 33 degrees Celsius pero pwede pa mag-init ang panahon pagkakulop. Pwede kami umabot sa 36 degrees Celsius. So pahinumdum gihapon Rinabina sa mga magbubuhat sa graduations or sa mga may trabaho sa gawas, pagdarag gihapon kamo sa tubig, stay dehydrated perme para malikyan ang dehydration sugad man diri magpabulad sa adlaw para liwat malikyan ang iba pang mga heat related nga illnesses. Dinhi gihapon sa Calbayog, update naman sa pagtaga tubig. Calbayog Water Company Incorporated. So good news sa mga concessionaires, waray service advisory nga ginpalusad hiunong san pagkaluya o pagkawara san abit san tubig sa aton mga gripo. Update pagtaga kuryente, tigang sa NGCP, nagpapadayon paghihapon ini nga haliputay nga pagkaparong san kuryente sa tuloy ni kaadlaw, tikang pasadton Miyerkules. Katapusan niya na Viernes, Mayo 15. So kanina 30 minutes between 6 a.m. to 7 a.m. Ngan utro 30 minutes niyan kulop naman 5 p.m. to 6 p.m. para nisan ginbubuhat nga maintenance activity sa Paranas to Bliss 69 kilovolts nga linya. Apektado ang San Agustin substations, sakop ang feeder 6 ngan feeder 7, ngan Karayman substation, sakop ang feeder 9, ngan feeder 10. Ang GCP paghihapon, scheduled power interruption next week naman ini. Sabado, May 23, tikang 6 a.m. to 12 p.m. Ang rason, TL preventive and corrective maintenance sugad man preparatory works para sa final swinging sa 69 kV Calbayog to Allen nga linya. Apektado ang Kapokan substation sa feeder 1 ngan feeder 3, Palanaskara substation sa feeder 4, 5, 8. Ngan usab pang schedule, May 27 katapusan ini nga semana, Miyerkules nga adlaw, haliputay nga pagkaparong 30 minutes between 6 a.m. to 7 a.m. ngan 30 minutes between 5 p.m. to 6 p.m. Apektado ang San Agustin substation sa feeder 6 ngan 7 ngan Karayman substation sa feeder 9 ngan feeder 10. Update naman dinhi sa Calbayog. Kung din ginpapadaan paghihapon niya na adlaw Viernes, Mayo 15, ang National Social Pension Payout para sa mga benepisyaryo ng senior citizens sa Calbayog. So, ini ginbubuhat dito sa Calbayog City Sports Center. So, yan ang aga 8 a.m. to 12 p.m. In may ada morning schedule para malikyan ang suksukay. Okay, sa aton mga senior citizens nga taga Barangay Kaglanipaw Sur, Bugtong, Tinaplakan, Malaga, kag Manipis Norte, kag Manipis Sur, Malayog, Peña, kang Gumaod, Danau Dos, kag Ulango, ngan kag Nipa. Yan na po nga agan iyo schedule
Ngan pagka 1 p.m. to 5 p.m. naman, usa pang schedule sa San Joaquin, Baay, Binaliw, Manginoo, Bantian, Markatubig, Malahog, Danau Uno, Malupalo, Bante, Tinambakan Norte, Tinambakan Sur, Amampakang ngan Tumaligis. Sa pahinumdum gihapon sa naton mga senior citizens, ngan era mga pamilya nga magsunod kita sini nga assigned nga schedule para malikyan ano ang pagsuruksukay dito sa Calbayog City Sports Center nga para in malaksi ang proseso san payout. Of course, tong sini nga init nga panahon, diri gihapon malimot nga pagdarasin payong in tubig no pamaypay ifan. Ngan usab pang schedule kundiin nagtikang nakakulo Huwebes, Mayo 14 ang filing sa aplikasyon para sa Career Service Examination, Pen and Paper Test. Ikang ni May 14 kutob June 10. Ngan ang mauping nga balita din sa Calbayog, magkakamay-ada sin on-site filing. Yan ay ni maabot May 25 kutob May 26. Ngan June 2, 3, and 4 on-site application sa Calbayog City Convention Center. So, sa mga karoy nga makapagtemprano pag-apply, haray pa man ini nga May 25 para diri maubusan sa slot, pwede ka mo bumisita sa online nga website sa CSC. Bisita ka mo sa eServe sa CSC, services.csc.gov.ph. So, ininaan tsansa para sa mga karuyag makapag serbisyo sa gobyerno o karuyag makakuha sa eligibility. Ngayon para naman sa mga balita nga naandam din sa Radyo Pilipinas Calbayog, public consultation ginbuhat para sa multi-species marine hatchery sa Calbayog. Ngan mga nanay sa Gandara Samar pumailarom sa skills training sa lutong bahay. Ini ato nagdedetalye sa second half sa atong programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat kang Charmaine Perito Balves diha sa Radyo Pilipinas Calbayog. Oy, good morning ninyong tanan diha. And diri apod sa lungsod sa Sogod mga kaigsuonan. On entire Southern Leyte, ato lamang ipahibalo no nga for the past few days ang NGCP sige pug patuman no nining manual load dropping tungod sa kining taas nga demand no sa kuryente and ang capacity pod lagi sa entire Visayas grid medyo kanang na-reach na no ang kining iyang kapasidad. So for the past few days sakto tumurag around Wednesday nag-start ni si Ja ning nagsigi og manual load dropping no na ay mga 1 hour 1 hour. Pero sige na lamang bisa pag-ingana kay di man pud ingon nga magdungan pud og kapaang kuryente ang tibuok coverage sa Soleco. So naalay mga pipila ka areas no so gibahin-bahin like mag-start og siguro mga 5 to 6, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11. So after that balik naman sa dang kuryente. Ngani sa pinakawahing update pod sa NGCP ang Visayas grid alert status. Agoy Ginoo. O karon di ana pod red alert na naman. As of 8 a.m. today, red alert kita from 5 p.m. to 9 p.m. Yellow alert from 2 p.m. to 5 p.m. o 9 p.m. to 11 p.m. Tungod kay ang available capacity is nasa 2,441 megawatts. And then ang peak demand medyo taas-taas at around 2,661 megawatts mga kaigsonan. 11 ka mga planta kuno ang naa sa forced outage since May of 2026. Usa ka planta no neto March, 4 ka planta since 2025. Medyo taas-taas or daghan ang mga wala makapaandar sa pagkakaroon no. Given po lagi kay grabe sad ang demand sa kuryente karong panahon na perting inita. No? So di man pud madag electric fan kay in most cases og mag-electric fan lagi ang
init kay init ang panahon, mag-electric fan ka, ang bugasan sa electric fan mapasuliwat. So mauna ang uban would prefer bisag hugot ang bulsa sa manaho, bisag atay mga kwarta, sige na, pa-aircon lamang gyapon. Social. Kasi naman sa makompromiso na itong padlawat, no? Kay grabe yung inita bitaw mga kaigsunan, especially like bisa nga ni karon, no, around 8 o'clock pa, pero grabe na kainit ang adlaw. Ngani diha sa inyo Atisok, no, around 44 degrees if I'm not mistaken. Yes, ang atong- tapos nasa ring dede, yan na, it feels like 42 degrees Celsius. Iyay! So the fact nga mulampas og 40, grabe na siyang kainit, no. Diri nga ni sa sugod, no? Init jud sila mga kaigsunan, labi nag mahingan na kag lugar nga wa jud kahoy. So grabe ang init sa adlaw. And karon ra ba Atisok, Charmaine, no, nga daghan ang patron for today kay San Isidro. Today is May 15. Yes, no? Hinay-hinay ta sa lechon. Kato namang mga unod-unod part. Ang atong ikonsumo kay og medyo katong mga medyo fatty ang atong kanon, basig mo bukal na atong dugo diha, simbako lang, no? Nilami man na ka ng crispy nga panit. Yoy. Dito lang kay marasa good man itong ang crispy labi na itong panit good. Man. Sige, in moderation na lang siguro, no? And don't forget sa atong mga maintenance medications kay lisod na, no? Better safe than sorry yun nga ron mga panahon na. Ambot murag na ba tayo mga invitation ron? Murag mingaw man, no? So, magtrabaho na lang taan. Oo. So, sa pagkakaroon, murad basta kay daghang fiesta, no? Sa pagbiyahe pa lang nato diri all the way sa office, no? Gikan sa atong kanang balay, daghang mga banderitas, daghang mga happy fiesta. Oo. So, daghan ng kanang naamoy na nako ng lechon, no? Kay sige nang panluto early in the morning. Kada mo ng mga kitering dito nga paka-installar na da sa mga bublay. Anyway, so mao na si no? And sa atong tubig, so far, wa man pud tay abiso sa gikan sa Sugod Water District. Except na lang, humanaday, no? Though for the past few weeks, nagpahigayon sila o kining disconnection, no? Sa ilang mga members or yung mga konsumidor nga wa makabayad for the past 2 months. Dire sa opisina, so far, putapot di. Kugihan man mo bayad ng atong mga kauban. So far okay naman po ng tubig. Problema lang jud siya during brownout kay murag pump operated man, no, ang water district. So mao na usahay medyo luya jud ang pressure sa tubig. Peace and order na to, labi na kay daghang mga fiesta, daghan natong nakit-an nga mga pulis, no, nga gipakatap sa mga barangay nga adunay mga fiesta celebrations. Daghan ni sa Barangay Divisoria sa lungsod sa Buntok, no, daghan to nga mga pulis personnel ang gipakatap da sa mong area. Padayon pod sa pagpatuman ng atong mga kapulisan nining Safer Cities Initiative sa Department of the Interior and Local Government, kining hepe sa komunidad program, no? So ang atong mga hepe, especially during night time, busy sa pag-suroy-suroy sa atong mga barangay. Tigimamat sa atong mga barangay officials aron nga ma-monitor gyud ang kasamtangan nga mga panghitabo. Okay, atong oras sa mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:28 na sa kabuntagon. O para sa atong mga impormasyon mga kaigsunan karong nga buntag. Mga residente da sa lungsod sa Silago, Southern Leyte nakabenepisyo sa programa gikan sa provincial government. Multi-grade school sa Southern Leyte Division, benepisyaryo sa School in the Bag project sa UNICEF. 2027 Taiwan Scholarship giablihan alang sa mga Southern Leyteño. Sa lain pa nga impormasyon, Ambaw Amaga Farm to Market Road sa Hinundayan, ana sa 88% ang completion rate.
Agapay Samaritans ug ang Sugod District Jail nagpahigayon sa after-school tutorials activities alang sa mga persons deprived of liberty. Ang dugang detalye na naman kigsunan atangi sa second half ning ato nga programa. And by the way, ato di po ipaambit pod ang impormasyon. Ayahay man ang DYDC karon kay kuan man sila. Kanang 4-day work week man na sila. So atong ipaambit ning mga report gikan ni Glody Gayunda, ang VSU Faculty of Teacher Education gipasidunggan ang anasa 14 ka mga let top notchers o passers. Uy, congratulations sa itong mga bagong magtutudlo. Da bagong puwersa na po ni sa atong teaching force no across the region. Dapay kaduha, report ni Jexter Quizon, VSU Honors Convocation 2026 malampusong gipahigayon. Ang mga detalye na makigsunan uguban pa atangi sa second half ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Atong oras alas 8:30 na sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogon. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Noon, pag may Publiko. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras makigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko alas 8:33 na sa kabuntagon. O karon makigsunan ato nang ipaambit ang atong mga balita. Ang ato i-buena mano para karong nga buntag nga magatod sila nga mga balitang impormasyon. Atong dawaton ang Radyo Pilipinas Borongan pinagi ni Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Good morning,
Eastern Visayas. Yes, 34 minutos na nakalabay alas 8 nga natitikangan na naman ang pagpapadang atin mga balita samtang aton acknowledgement naton didi kapatid ha barangay Mabuhay Canavid sa iton mga rice granary didi naman namon na Eastern Samar nan mamatira. Ha, good morning Eastern Visayas, thanks kan Jean Rose Obalde. Eto Arteche nakasulod ha top 10 ang DSWD Walang Gutom Awards. Nakakarawat in 2 milyones de pesos nga grant para han 1 barangay 1 gulay program. Adiang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Ginpasidunggan ang Department of Social Welfare and Development DSWD ganhan Galing Pook Foundation anapulo nga local government units tungod han ira mga epektibo nga programa kontra gutom pinagyan Walang Gutom Awards nga ginbuhatan Martes, Mayo 12 ha Makati Palace Hotel. Ang pagkilala in suporta ha direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masiguro nga waray Pilipino nga maagwantahin gutom. Lakipan bungtuan Arteche Eastern Samar hangin pasidunggan tungod han ira epektibo nga programa kontra kagutom nga 1 barangay 1 gulay. Personal na ginkarawat ni Acting Mayor Roland Boy Ivardoni ug Municipal Agriculturist Antonio Luceres Jr. ang nasabi nga pagkilala. Igin presentar ni Acting Mayor Buad ang 5 ka minutos nga presentation han programa atubangan han panel of judges din iagintagan doon ang mga inobatibo nga pamaagihan lokal nga gobyerno kontra kagutom pinagyan pagpahaluag han backyard ngan community gardening hakada tagsa nga barangay. An 1 barangay 1 gulay program nagtutuyo nga mapakisig ang kapasidad han mga pamilya ngan komunidad ha sustainable nga production hin mga utanon agud masiguron paggamayad accessible ngan masustansya nga pagkaon samtang ginaaghat an aktibo nga partisipasyon han mga residente. Sugod nga awardee nakakarawat ang bungto hin 2 million pesos nga suporta tikang ha DSWD Sustainable Livelihood Program o SLP base dugang nga papahaluag ang ira mga proyekto kontra gutom ngan malnutrisyon. Lakipluwat ha mga ginpasidunggan han Walang Gutom Awards ang Municipality of Maco ha Davao de Oro pinaagihan Damaco Integrated Nutrition and Food Security Program. Palumpun ha Leyte pinaagihan Binhi sa Kaugmaon Program ngan Magsaysay ha Davao del Sur pinaagihan Dadamgo sa Kabukiran Program. Ginpasidunggan liwatan Kabatuan ha Iloilo pinaagihan Dok sa Kaumahan, Baybay City ha Leyte pinaagihan Baybay City Food Resiliency Program, ngan Del Carmen ha Surigao del Norte pinaagihan Del Carmen Farm to Spoon. Kabahin liwat han mga awardees ang Barangay Kabawa ha Dapa Surigao del Norte pinaagihan From Gambling to Greenery, Dagulayan sa Barangay Project. Balanga City ha Bataan pinaagihan Gawing Magsasaka ang Bawat Isa Program, ngan Barangay Tupi ha South Cotabato pinaagihan Malusog na mamamayan tungo sa isang maunlad na pamayanan. Sumala ha DSWD ang Walang Gutom Awards pagkilala ini ha mga LGU nga nagpapakita ng dedikasyon kabag-uhan ngan epektibo nga serbisyo para mapamenos ang kagutom ha ira komunidad. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Daw nga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Balita din sa Calbayog. Ginbuhat ang public consultation kasumpay sa implementing rules and regulations sa Republic Act No. 1176 na nag-establisar sa multi-species marine hatchery sa Calbayog City, Samar. Gintukib sa aktibidad ang mga probisyon bahin sa konstruksyon, commissioning, pag-train ug ang plano nga pagbalhin sa operasyon sa hatchery tikang sa DA-BIFAR pakadto sa lokal nga gobyerno sa Calbayog. Parte luwat sa konsultasyon ang duha ka tuig nga phasing-in program nga magaandam sa mga personahe sa LGU sa hatchery management, pag-aanak sa mangrove crab, water quality monitoring ug financial administration. Ginalauman naman nga magahatag ang proyekto sa mas marig-on nga supply sa fingerlings, dugang nga panginabuhian sa mga mangirisda ug mas ginparig-on nga food security sa Calbayog ug hipid nga mga lugar. Good morning, Eastern Visayas.
Atong oras sa mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:39 na sa kabuntagon ug para usab sa mga balita. Atong sugdan pagpaambit sa mga impormasyon gikan sa DYDC-FM sa Dakbayan sa Baybay. VSU Faculty of Teacher Education gipasidunggan ang ana sa 14 ka mga let top notchers o mga passers. Aniya si Glody Kayunda para sa report. Radyo Pilipinas Report. Nagpahayag og dakong garbo og pasidungog ang Visayas State University Faculty of Teacher Education ngadto sa ilang 14 ka let-up notchers og sa tanang nakapasar sa licensure examination for teachers human makabot ang usa ka makasaysayanong kalampusan alang sa kolehiyo. Sumala sa opisyal nga statement sa Faculty of Teacher Education, ang pagka-top 1 sa let uban sa 14 ka top notchers usa ka talagsaong milestone nga magpabiling kabahin sa kasaysayan sa institusyon. Gidayeg usab niini ang kakugi, pagkamainantuson, dedikasyon ug pagtuo sa mga estudyante nga mahimong yawi sa ilang kalampusan. Lakip sa mga gipasidunggan mao si Miss Rachel Ray Recorte nga nahimong top 1 sa maong eksaminasyon. Sa pakighinabi sa DYDC News Team, iyang gipadayag nga wala siya makatuo sa dihang iyang nakita nga una ang iyang ngalan sa listahan sa top notchers. Click yun ako sa link nga nag-show sa list of top notchers kay ako yung pangan ako nang nakita like una din ako sabihin ko, wala, di ko totoo. Wala na, sir. Nagsunod-sunod ang emotion, murag na overwhelmed ko, and then, last thing I know, murag nilak na dyan po sa kalipay, kay, wala dyan kita ko nga, mag-top ko, and then, top 1. Gibutyag usab niya nga dako ang natampo sa iyang kalampusan, ang lig-on niya pundasyon sa iyang pag-eskwela, isip undergraduate students sa VSU. Ilabi na ang mga leksyon sa ilang Proof Ed 191 special topics, nga nakatabang sa pagpalambo sa iyang test-taking skills ug pagsabot sa professionals education questions. Sa pag-college pa no undergraduate, I think all those lessons had already been a part of my review subconsciously. Kaya kato sila nahimong foundation sa kung unsa magani ang akong i-review. Mao ni gitawag siyang review balik para sa let. Also very helpful ditong kanang amuang subject sa FTE sa Faculty of Teacher Education, ang Pred 191 special topics. Nagpasalamat usab siya sa ilang mga magtutudlo og lecturers nga mitabang sa ilang pagpangandam alang sa let. And thankful to me sa amo ang Professor Ana, si Sir Celso, and all the other lecturers kay maayo din sila sir na. Mahitungod sa iyang mga plano human sa kalampusan, si Recorte nagkanayon nga gusto niyang mupadayon sa higher education pinaagi sa pagkuha og master's degree aron mas mapalawom pa ang iyang kahibalo ug mahimong magtutudlo sa umaabot kung hatagan og oportunidad. Mag-proceed ko itong higher education, siguro mag-masters ko para mas mapalambo pa ang akong knowledge sa ang field nga gikuan karon. And then also if given the opportunity, I would like to din akong mag-teach para ma-apply po ning ang knowledge. Samtang gipahinumduman sa Faculty of Teacher Education ang tanang let passers nga ang ilang kalampusan usa-usab ka inspirasyon sa uban nga magpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong magtutudlo nga makausab sa kinabuhi ug komunidad pinagi sa kahibalo, kaluoy ug pagserbisyo. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang parosab sa atong mga impormasyon gikan diri sa Radyo Pilipinas Sugod. Sa atong mga impormasyon mga kaigsunan karong buntag. Ang Bawa Maga Farm to Market Road Project sa lungsod sa Hinundayan ana sa 85 o 88 ang completion rate. Aniya si Aljon Malot para sa report. Radyo Pilipinas Report. Nakabenepisyo ang mga residente sa Silagos Southern Leyte sa nagkalinlaing serbisyo nga gidala sa Southern Leyte Provincial Caravan sa Barangay Mercedes nitong Mayo 13 ning tuiga. Pinagi sa Service on Wheels nga inisyatibo sa probinsyal nga panggamhanan, mas gipaduol sa katawhan ang mga batakang serbisyo sa gobyerno. Nasa nga ang Provincial Social Welfare and Development Office nakahatag og 1,274 ka food packs ngadto sa mga benepisyaryo uban ang 6.6 ka litrong tubig matag usa. Samtang ang Provincial Veterinary Services Office nagapud-apod og bitamina, iron supplements, dewormers ug antibiotics alang sa mga mananapa. Nanghatag usab ang Provincial Agricultural Services Office og 75 ka pakete sa bini sa mais, 70 ka pakete sa abono ug 109 ka pakete sa nagkalinlaing sidling sa utanon. Sa bahin sa panglawas, ang Provincial Health Services Office nagpadayon sa libreng tuli diin 40
ka batang lalaki ang nakabenepisyo. Dugang pa, 160 ka individual ang naka-avail og general check-up samtang 66 ang naka-avail og dental services. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang kaugap symposium nga nagaauhag han partisipasyon han publiko apag implementar han mahimyang nga komunidad hinlunsad ang Eastern Samar Provincial Police Office habungto han San Policarpo. Ang detalye tikangkan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Ginpahugot pa Eastern Samar Police Provincial Office kung ESPPO nganan mga lokal nga estasyon ng pulisya ni era kampanya para siguridad ng proteksyon ng komunidad. Ini pinaagyan malang puson nga pagdumaren ka ugop symposium ha municipal gym han San Policarpo kakelop nga adlaw. Ang sabing aktibidad ingim pangunahan ng personnel han Dolores Municipal Police Station ha pagdumara han era acting chief of police Major Yumorfo Batlanggaw. Kaupo ni ESPPO pinaagi kan Captain Resmia Alico, Chief and Women and Children Protection Desk, hailarom han liderato ni Provincial Director Police Colonel Ernesto R. Macasil. Kaupod gihapon na nasabing aktibidad ang persahan San Policarpo Municipal Police Station nga pinamumunuan ni Captain Beverly Anbarido, Officer in Charge. Ang symposium ang gintambungan hin parent leaders nga nagpakita ni ira suporta hapag surapuhan kriminalidad. Naging sentuhan iristorya ang proteksyon han kababayinan ng kabataan. Diin gin-explicar ni Captain Alico ang mga provision han Violence Against Women and Children Act. Samtang gintalakay naman ni Captain Baredo ang Safe Spaces Act kung bawal bastos law. Naghatag hinmahinungdanan nga diskurso hi Police Corporal Bryle Ampong may tungod ang diri maupay nga epektohan illegal nga droga. Nganan estratehiyahan kaugop anti-criminality han Eastern Samar Police. Gintagan hindoon ni Police Master Sergeant Richelle Buna ang kampanya kontra online sexual abuse or exploitation of children. Samtang naghatag naman hin awareness hi Police Master Sergeant Jason Silada may tungod ang peligro han terorismo. Ini nga pita din nagpapakita han dedikasyon ng Eastern Samar Police nganhan mga lokal nga unit han PNP Eastern Samar nga masiguro ang taluwas ngan morayo nga probinsya pinaagyan aktibo nga partisipasyon han publiko. Didahin nga aktibidad gintagan hindoon nga ang kaugop kong kriminalidad at tuhan ngan utdon gobyerno ugupan paran kamurayawan ngan kauswagan indiri ila usa nga programa kundi usa nga panata parin mas morayo nga kabubuhasan ng mga istihanon. Ang kapositibo na sabi nga symposium inasagihapon nga dako nga pitad hapadayon nga implementasyon han PNP Patrol Plan 2030 kun Peace and Order Agenda for Transformation and Upholding the Rule of Law. Pinaagi nga inisyatibo igindudusohan Eastern Samar Police and Community Perspective na nasabi nga roadmap. Diin ang kooperasyon han publiko ang nagiging pundasyon han tinuod nga pagbag-o. Sumalahan liderato han ESPPO ang pagpabasko ni barohan parent leaders may tungod ang mga balaod inagpapakita ang seryoso nga hinyapan Philippine National Police nga maging usa nga organisasyon nga highly capable, effective and credible pag-abot sa tuig 2030. Ini nakatuto kakatuyuan nga makuha ang bugos nga pagtapod ang komunidad, pinaagihan edukasyon nga aktibo nga pagpartisipar hapag mintinaran kahimyangan ngan kamurayawan ha komunidad. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat kasabang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Balita dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, mga nanay sa Gandara Samar pumailarom sa skills training sa lutong bahay. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat Pratansyo. Radyo Pilipinas, report. Manilampuson nga nagdumara sa skills training on lutong bahay ang Municipal Tourism, Heritage Development,
Culture and Arts Office san gobyerno lokal san Bungto san Gandara sa Barangay Bangahon para mapauswag ang abilidad san mga nanay sa pagluto ngan panginabuhi. Sa pagpanguna ni Tourism Officer Marvin Makalalad, kabahin ang aktibidad san Gender and Development Plan nga nagtutuyo paghatag san mas damo nga oportunidad sa kababayen-an pinaagi san livelihood ngan skills training. Aktibo nga nakigbahin ang mga partisipante sa hands-on cooking sessions kundiin iragin adman ang practical nga teknik sa pagluto ngan pagpreserbar sa lokal nga pagkaon. Basar sa opisina, mga kakabulig ang training agud maging mas andam ang mga nanay sa homestay ngan tourism-related nga mga aktibidad sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pratencio. Good morning, Eastern Visayas. Sa laing balita mga kaigsunan gikan sa VSU. VSU Honors Convocation 2026 sa Malampuson nga gipaygayon. Ani ang report ni Jexter Quizon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Malampusong gipahigayon na ang Honors Convocation 2026 sa Visayas State University kun VSU nga gilangkuban sa 1,800 nga honoris sa tunghaan. Uban ang mga ginikanan magtutudlo og mga kawani ni adtong Mayo 13, 2026 sa VSU Gymnatorium. Ang maong kalihukan gihimo isip pag-ila sa akademikong kahusayan ug paningkamot sa mga undergraduate o graduate students sa universidad. Sa mensahe ni VSU President Dr. Pros IVG Yepes, iyang gipasilunggan ang dedikasyon sa mga estudyante alang sa ilang akademikong pagbansay, maingon man sa ilang mga sakripisyo aron makabuot ang gitinguha nga resulta sa ilang pagtuon. Ang ayang masayran nga adunay klase-klaseng pag-ila sa mga honoris. Sa Category A adunay Dean's Honors nga adunay General Weighted Average nga 1.000 ngadto sa 1.450 ug College Honors nga adunay General Weighted Average nga 1.451 ngadto sa 1.750. Samtang sa Category B mao ang Consistent Honors, President Honors nga adunay General Weighted Average nga 1.000 ngadto sa 1.450 ug University Honors nga adunay General Weighted Average nga 1.451 ngadto sa 1.750. Sa laing bahin sa Graduates Honors aduna usay President's List nga adunay General Weighted Average nga 1.000 hangtod sa 1.250 ug Dean's Honors nga adunay General Weighted Average nga 1.1251 ngadto sa 1.500. Ang pagpanghatag sa maong mga pasidungo gipangunahan mismo ni VSU President Dr. Pros IVG Yepes, Direktor sa Graduate Education Dr. Marilyn M. Belarmino, Vice President for Academic Affairs Dr. Rotasio Gravoso, Faculty Deans o mga Faculty Secretaries. Gipadayag ni Convocation Speaker usa ka Professor and Chairperson sa Division of Natural Resources and Mathematics sa UP Tacloban College, Dr. Rolly G. Fuentes atol sa iyang mensahe ang iyang suporta alang sa mga honorees sa maong kalihukan. Matud pa niya nga ang kalampusan dili lamang resulta sa talento apan produkto usab sa padayon nga paningkamot ug determinasyon sa matag estudyante. Masaksihan usab atol sa Honors Convocation ang kalipay ug garbo sa mga ginikanan. Sa pakighinabi sa DYDC News Team gibutyag ni Jenalyn de la Cruz Orvano o sa kaginikanan sa honor student. Kaloy sa Ginoo, mapasalamaton jud kay ko nga kanang naka-appeal gyapon siya sa kuan karon sa recognition niya karon nga adlaw. O nya kuan kanang happy pud ko kay murag maka-relate ko sa una kay murag mao pud niya akong giagian sa una. Ang 2026 Honors and Awards Convocation usa ka manungdanong selebrasyon sa akademikong kahusayan ug nagpakita sa padayon nga paningkamot sa mga estudyante alang sa ilang gitinguha nga kalampusan. Jexter Quizon, DYDC-FM, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing pang impormasyon mga kaigsunan, gikan diri sa Radyo Pilipinas Sogod, multi-grade school sa Southern Leyte, division recipient sa School in a Bag project sa UNICEF. Aniya si Jeve Kepis para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gipahigayon kagahapong adlaw ang ceremonial turnover sa programang School in a Bag pinagi sa pagtinabangay sa Department of Education kun DepEd Southern Leyte, UNICEF Philippines, Philippine Business for Social Progress, kon
PBSP, SMART o PLDT. Gipahigaw na aso nga kalihukan sa Southern Leyte Provincial Gymnasium. Din gitabuhan kini sa mga opisyal sa DepEd Region 8, Southern Leyte Division Office, PLGU Southern Leyte, mga partner organizations o mga representative gikan sa nagkalaing eskwelahan sa lalawigan. Sumala pa kang Ruth Poblete, Education Program Supervisor, Division Multigrade Focal sa DepEd Southern Leyte, mukabat sa 27 ka multigrade schools sa division ang beneficiary sa nasoy nga proyekto. Ang matag school na bag package naglangkob sa usa ka laptop, napulo ka tablets, SIM cards, portable Wi-Fi o guban pang learning manuals o educational materials nga makatabang sa pagpalambo sa kalidad sa pagtudlo o pagkat-on sa mga eskwelahan. Dugang pa ni Poblete, dili kini ang unang higayon nga naghatag og susamang suporta ang UNICEF Philippines sa Southern Leyte. Kahinumduman nga niadtong 2022 human sa grabing kadaot nga gihimo sa Typhoon Odette sa lalawigan, unang naghatag ang UNICEF og parehas nga suporta ngadto sa 48 ka multigrade schools sa division sa Southern Leyte aron makatabang sa pagpadayon sa edukasyon sa mga kabataan nga napektuhan sa kalamidad. Gawa sa paghatag og educational support, mitabang usab ang UNICEF sa pagtukod og mga makeshift classroom aron adunay magamit nga temporaryong lugar sa pag-eskwela samtang gipaayo ang mga eskwelahan og mga rooms nga nadaot sa bagyo. Samtang gibutay usab ni June Yun, Education Specialist sa UNICEF Philippines, nga naasong inisyatiba katambayayong nila ang Smart Communications, PLDT o Philippine Business for Social Progress para masuportahan ang edukasyon sa mga kabataan. Gipaluyuhan nila ang programang School in a Bag aron masuportahan og mapalambo ang edukasyon sa mga kabataan, labi na sa nag-eskwela sa multi-grade schools pinagi sa paghatag og digital learning equipment o educational materials nga makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga pagtuon. Nagpasalamat ang DepEd Southern Leyte sa naasoy nga proyekto og padayon nga suporta sa ilang nadawat gikan sa partner organizations samtang or alang sa kayuhan sa mga magtutudlo og estudyante sa lalawigan. Balita gikan sa DepEd Southern Leyte Division para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Atong oras mga kaigsunan, alas 8:56 na sa kabuntagon. Ate Sok and Charmaine, siguro katapusan nga mga balita and then immediately after mga padamilit na lamang para karong atong edisyon sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, supply and pressured bugas di dihamon na syudadan Borongan nagpapabilin nga estable base ton rice price monitoring hit City Agriculture Office. Nagpapabilin nga estable ton supply ug pressured bugas sa syudadan Borongan basit ikinasimana gindudumara nga regular price monitoring hit LG Borongan ipinagit City Agriculture Office hit piraga agri-fishery commodities, particular hit bugas Borongan City Supermarket. Didahan naglabay ng adlawhan na Merkules, Mayo 6. Hini nga pinakauri nga price monitoring gensihan presyo ang bugas sa napulo nga rice price retailers sa nasabi nga merkado nga nadi adton presyo han bugas. Pinakabarato nga bugas in mapapalit ha 43 pesos nga da 48 pesos ang kada kilo nga may daliwat tag 50 pesos nga da 60 pesos ang presyo ang kada kilo depende klase bugas. Samtang ang red rice in mapapalit 58 pesos nga da 60 pesos ang kada kilo nga ang brown rice in tag 70 pesos ang kada kilo nga ang black rice in tag 110 pesos ang kada kilo. Samtang ang red tanner in mapapalit 58 nga da 66 pesos ang kada kilo. Samtang ang pilit nga busag in 65 nga da 80 pesos ang kada kilo. Nga ang tapel in 120 nga da 130 pesos ang kada kilo. Ang presyo ang kada sako han bugas inada ang tag 50 kilos ang kada sako nga bugas inada 2,300 pesos nga daha 2,850 pesos ang presyo depende liwatit klase bugas nga nagpapabili na 2,110 kasako ang ihap ang nakastock nga bugas sa nasabi nga retailers nga nagpapabili liwat nga bastante og estable ang supply hit bugas sa syudad. Samtang ang nasabi nga mga presyo ang bugas in haros parihas ang gindumara nga price monitoring ang City Agriculture Office sa nasabi nga
nga merkado han mga adlawhan Miyerkules tiningangkangan pahan naglabay nga bulan han Abril. Pinangungunahan ni Senior Agriculturist Maria Luz Cabo kaupod adton mga kawani ang City Agriculture Office ini nga regular nga retail price monitoring han pirang agri-fishery commodities sa syudad han Borongan ha supervision ni City Agriculturist Macario Gabornes. Good morning, Eastern Visayas. Samdang hininga gayon ni kami didingasay din man na namilita nga nangaran ni Bugos nga BYS Family Nominalism kanati Ruth Rivera Abunda kan Chef Hughes nga nanaton din mga kapartner Pisa Klawag Engineers Mark and Engineer Coach Yufem nga nangaran nanton mga tig-kontroberhan balita Ate Pen, Ate Daisy, Ate Sok, makaisa pa. Good morning, Eastern Visayas. Yung din hinaliwat, temporaryo nga ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa aton tagkontrober balita Suzat Pratancio, nakaupod naton sa Master Control Engineer Rezano Barandino ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navilon. Ako ang iyong nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras mga kigsunan impunto alas 9 na sa Kabuntagon. Ug mao katong atong mga balita para karong Biyernes nga edisyon ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Atong pasalamatan sa makausap pa si Ate Sok Aberia from Radyo Pilipinas Borongan. Ate Sok, thank you. And to Charmaine Perito Balves sa Radyo Pilipinas Kalbayog, daghang salamat. Daghang salamat usab sa DYDC-FM, pinaagi nila ni Glody Kayunda o ni Jexter Quizon sa ilang mga balitag impormasyon. Daghang salamat po diri sa itong mga kaubanan o sa itong kapartner diri sa Master Control at ang Technician on Board sa Nobel Palogon. Sa ngalan sa kinatibukang persa sa Radyo Pilipinas sugod sa makausapa kini ang inyong higalag-alagad sa kanginan Roel Bugnos magpasalamat. Enjoy your weekend mga kaigsunan o sa makausapa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang President